Ano ang tunay na kahulugan ng buhay? Lately, na-realize ko na maangkin ko man ang mga papuri ng iba, katayuan o estado sa buhay na hinahangad ko, kung hindi lang din naman kasama si Lord doon, wag na lang. Kasi kapag puro sariling kaligayahan ang iniisip natin, walang sense of contentment. Lagi kang naghahabol ng mga makalaman na kaligayahan at hindi ka makokontento. Dahil alam mo yon, lagi kang may hinahabol. Hanggang sa masira na lang natin yung sarili natin, yung health natin at higit sa lahat, yung relasyon natin sa Diyos nang dahil lang sa paghahabol sa mga bagay na iyon. Ito yung goal ni Satan. Gusto niyang isipin natin na, uy, unahin mo muna to, sisikat ka rito, yayaman ka rito. Mamaya na si God, makakahintay naman siya, naiintindihan niya naman yan. Pero every time na isinasantabi natin ang Diyos, unti-unti nating ipinagpapalit ang Diyos sa mga bagay na hindi naman makapagliligtas sa atin sa huli. Nakamit mo nga ang kaligayahan, ngunit maiwawala mo naman ang kaligtasan. Nagain mo ang approval ng mundo, ngunit hindi mo nagain ang approval ni God. Sabi sa Mateo 6:24, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. We cannot serve two masters. Kaya kung may mga bagay na nakakaengganyo sa atin na habulin iyon, carefully think na kung ang mga bagay na ito o mga plano natin sa buhay ay makakapagpalayo lang din naman sa atin sa Diyos, wag na lang. Kasi the path without God ay distraction lang. Kaya wag magpalinlang. Make the brave decision na in line sa will ni God. Dahil ang kahulugan ng buhay ay mamuhay hindi ayon sa layunin natin, kundi sa layunin at kalooban ng Diyos.